DXMY, the Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato, 90.9, DXMY. Oras mga kasama, alas 7:40 ng umaga. Tatak RMN. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Headlines. Dalawa pa tayo, 3 sugatan sa barila ng magkalabang grupo sa Raja Boyan. Headlines. Drug suspect naman sa Wao Tiklo sa Baybas sa may gita 47,000 pesos na laga ng shabu na samsam. Headlines. Drug personality arestado sa bypass operation sa bahagi ng Mother Barangay Tamuntakan ng lungsod. Headlines. Rent-a-car mula Tacorong City natagpuang inabandona sa Maguindanao del Sur. Headlines. Upslide nagkaroon naman ng siyam na aircon unit sa Sultan Kudarat Police. Headlines. Mayor Matabalaw umalis na sa hanay ng UBJP. Headlines. Congressman John nagsampa ng 25 million pesos na cyber libel laban sa abogado at the Brave 18. Headlines. Mahigit 1,000 TESDA scholars sa Maguindanao inianda na para sa trabaho sa BARMM. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama kami yung tagapagbalita, Radyoman Ebs Abang. At Radyoman Erwin Kabilbigan. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Sa detalye ng ating mga balita mga kasama, nasawi ang isang Cheboy Balutintik at isang King Uto na bawang kasamahan ng isang nagngangalang buntok ng makabarilan umano ng mga ito ang grupo ng isang former barangay chairman sa bahagi ng Raja Boyan sa lalawigan ng Maguindanao del Sur pasado alas 3 ng hapon kahapon. Sugatan sa insidente ang isang Pritz Abubakar, isang Terry Abubakar at isang Albacer Uto. Ayon sa inisyal na investigasyon ng Raja Boyan MPS, binabagtas umano ng mga ito ang barangay road ng pagbabarilin sila ng mga armadong kalakihan na pinaniwalang kabilang sa grupo ng isang Norodin Uto. Nagkaroon ng maikling palitan ng putok na nasawi. Una nawi sa pagkamatay ni na Balon Tintik at King Uto. Patuloy pang inaalam ng pulisya ugat ng insidente habang na-recover naman sa pinangyarihan ng insidente ang humigit kumulang 40 basyo ng pala mula naman sa M16 rifle, pati rin ang basyo mula sa caliber 45 pistol at 9mm pistol. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Formal nang nasampahan mga kasama ang drug personality ng kaso sa City Prosecutor's Office. Ang akusadong kinilalang si Dato Marjuk Idris Jr. alias Marjuk ay naharap sa kasong paglabag sa Section 5, Section 15, Article 2 ng RA 9165. Sinasabing positibo sa paggamit ng droga, tunay na siya buwang nakumpiska sa kanya. Naaresto si Marjuk sa pamamagitan ng bypass sa Purok Bangis, Mother Barangay Tamuntaka. Hinihintay na lamang ang commitment order nito para ilipat sa Cotabato City Jail. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Arestado rin ang isang 59 anyos na lalaki sa kinagasang bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Banga, Wao, Lanao del Sur. Kinilalang suspect na si alias Fernando, residente ng Eastern Dos sa bayan na kabilang sa regional target list ng PDEA BARM. Sa operasyon ay sinagawa ng katuwang ang Wao Municipal Police Station. Nakumpiskang 6 na sachet ng suspected shabu na may kabuang timbang na 7 grams na nagkakalaga naman ng 47,600 pesos. Bukod sa illegal na droga, na-recover din ng mga otoridad ang isang XR motorcycle, bypass money na ginamit sa transaksyon. Kasalukuyan nakapit ng suspect sa kustodiya ng PDEA BARM habang inihanda ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002, mga kasama. RMN News. Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, o sa kabilang panig ng mga balita mga kasama, alas 7:44 na ng umaga, ipinaliwanag ni Cotabato State University President Dr. Sema Dilna ang ginagamit nilang admission test ay nakabatay sa STANIN system na isang psychometric assessment na sumusukat sa academic skills at attitude ng mga mag-aaral na nais pumasok sa universidad. Ayon sa kanya, ang STANIN score ay mula
1 o mula 1 hanggang siyam, kung saan siyam ang pinakamataas at isa naman ang pinakamababa, habang nilinaw rin niya na walang konsepto ng pass o fail sa astanin at hindi otomatikong nangangahulugang pagpasok sa kolehiyo ang pagkakaroon ng score na 3 o 4. Dagdag pa niya, isinasaalang-alang din ang average grades ng estudyante noong senior high school dahil kinakailangan din anya na sumalang muna ang mga ito sa masusing interview bago makapasok sa nasabing institusyon. Speaking of that of STA9 as our instrument in conduct of admission test, STA9 is taken the psychometric test. Yan, no? Basically, neuro natin, academic, skill, aptitude, yan na po siya. So, in a span of 1 to 9, kaya tinatawag na STA9, up to 9. So, the high is 9, and that is taken from the percentage, and then the low is 1. Actually, there is no such thing na pass or fail in the STA9. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay pa ring balita, ipinaliwanag rin ng opisyal na sa klausula ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act of 2017 na layuning bigyan ng pagkakataon ng mga mahirap ngunit karapat-dapat mag-aral na magpatuloy sa kolehiyo. Ganyan binigyan din niya na may kanya-kanyang absorptive capacity ang bawat universidad o bilang ng mga estudyante kaya nitong tanggapin at suportahan. Git pa niya na hindi maaring lumampas ang bawat institusyon sa tinakdang kapasidad nito bilang maaring maapektuhan ang kalidad ng edukasyon. Ang paliwanag na ito ng CSU ay kasunod na mga ipinarating na mga reklamo kasunod sa hindi pagtanggap sa ilang mga estudyanteng kumuha ng entrance examination na hindi umabot sa mas mataas na score sa STA9 examination. We are a state university. We are also covered by the Republic Act 10931 of 2017, the Universal Access to Quality Tertiary Education. Yan po ay isang batas. Kung natin yan, that is not for everybody. That is for poor but deserving. Sabihin yan. And then, CPIC University, a particular university, has its own absorptive capacity. Speaking of absorptive capacity, that enters the capacity of the students that a university can accommodate. We cannot go beyond our capacity. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 ng umaga mga kasama, natagpuan naman ng mga otoridad sa barangay Talapas, Dato Muntawal, Maguindanao del Sur ang isang rent-a-car mula sa Tacorong City na ilang araw na umanong hindi na ibabalik sa may-ari. Ayon sa Dato Muntawal MPS Chief Police Captain Nur Jasi Rasani, agad silang rumisponde matapos makatanggap ng report mula sa may-ari ng Toyota Vios na 5 araw nang hindi na ibabalik ang sasakyan. Nagsagawa rin ng verifikasyon ng pulisya kasunod ng impormasyon mula sa mga residente hinggil sa isang inabandona at kainainalang sasakyan sa lugar. Sa tulong ng Dato Muntawal MPS, natunto ng naturang kotse na iniwan sa nasabing barangay. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy kung sino ang nasa likod ng nasabing insidente. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:48 mga kasama yung ating oras, humingi ngayon ng tulong ang isang residente ng Kinapawan City sa North Cotabato matapos umanong tangahin nang di pa nakikilalang sospek ang kanyang motorsiklo sa Oro Verde, Barangay Sikitaan, Kinapawan City. Ang nawalang unit ay isang kulay asul na Yamaha Sniper 155 na may plakang 884 MYI. Ayon sa may-ari na may ilang marka ang motorsiklo, kabilang na ang putol na plaka nito at mga gasgas sa gilid dulot ng isang aksidente na maaaring makatulong upang agad itong makilala. Patuloy ang panawagan ng biktima sa publiko na magbigay ng anumang impormasyon na makatulong para mahanap ang kanyang motorsiklo. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. RMN News,
Diretso Balitang Cotabato. Alas 7:50 na ng umaga mga kasama. Sa ibang panig pa ng mga balita, formal na nga nagbitiw si Cotabato City Mayor Muhammad Ali Bruce Matabalo bilang miyembro ng United Bangsamoro Justice Party o UBJP. Matapos niyang isumite ang kanyang resignation letter kay MILF UBJP President Ahud Alhaj Murad Ibrahim noong June 10, 2026. Ayon sa alkalde, hindi naging madali ang kanyang naging pasya at ito ay bunga ng maagang pagninilay, panalangin at paghingi ng gabay bago tuluyang magdesisyon. Sa kanyang liham, kinilala ni Mayor Matabalo ang malaking papel na ginampanan ng UBJP sa kanyang paglalakbay sa politika. Nagpasalamat siya sa tiwalang ipinagkaloob ng partido kabilang ang suporta na kanyang natanggap noong tumakbo at nahalal bilang alkalde ng Cotabato City simula noong 2022. May konting sama ng loob or anumang issues against UBJP ang naging tin sa paglipad. Ito yung pinakamabuting gawin para sa ikabubuti ng lungsod ng Cotabato. Hindi natin kaya if we belong to UBJP, but at the moment, the situation calls my resignation as part of the party. Inuulit ko po, walang masama, walang sensitibong dahilan kung bakit ako lumibad. Wala akong issue because I only have good memories about my former party, the United Bangsamoro Justice Party. In fact, kung mababasa ninyong letter, it was very personal. I could have sent a very straightforward resignation letter and inform our beloved MILF Amirul Mujahideen, Bangsamoro Amirul Mujahideen and MILF Chairman and the party president, I submit my irrevocable resignation. Pero kung mapapansin niyo yung sulat, punong-puno ng pasasalamat. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kaugnay na balita, bagamat hindi na siya bahagi ng partido, iginit ni Mayor Matabalo na nanatili ang kanyang pagtalaw ng utang loob o utang na loob sa UBJP at sa mga kasapi at taga-suporta naging katuwang niya sa serbisyo publiko. Anya hindi mababago ang kanyang pagbibiti o ng kanyang pagbibiti o ang pagpapahalaga at pasasalamat niya sa mga taong naniwala sa kanyang kakayahan at liderato. I respect their opinion. Maging negative man ito o positive against me, pero yung pagdating sa utang na loob, patingin ko ang pinakamalaking bayad sa utang na loob na sinasabi nila sa United Bangsamoro Justice Party ay gawin ko ng mahusay yung aking trabaho bilang mayor. Patingin ko sa bagay na yan, wala akong pagkukulang. Dahil hindi ko alam kung anong utang na loob, anong sukli doon sa utang na loob na sinasabi nila ang dapat ko pang ibigay liban sa isang serbisyo na sa tingin ko ay reflection ng isang mabuting partido at ng leadership tunay na magsisilbi para sa lahat. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Samantala mga kasama, nagsampa ng kasong cyber libel si Lano del Sur First District Representative Sia Alonto Adjong laban kay Attorney Levito Baligod at ilang miyembro ng grupong tinatawag na Brave 18 kaugnay ng mga umano'y pahayag na nag-uugnay sa kanya ng kontrobersyal na aligasyon ng mga maletang naglalaman ng malaking halaga ng pera. Sa reklamong iniayin, humingi ang kongresista ng 25 million pesos na danyos at mariing niyang itinanggi. Ang mga paratang na ayon sa kanya ay walang basehan at nakasisira sa kanyang pangalan at kredibilidad bilang halal na opisyal. Gid din ng kanyang kampo, ang mga akusasyon ay pawang gawa-gawa at hindi sinusuportahan ng ebidensya. Umani ng ugat ang kaso mula sa mga naging pahayag at testimonya ng ilang individual na nagpakilalang courier umano sa sinasabing anomalya sa mga proyektong may kaugnayan sa flood control lalo pang nagpasiklab sa kontrobersiya. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na tugon ng panig ni Baligod at ang mga miyembro ng Brave 18 na hinggil sa kasong isinampa laban sa mga ito. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita, mga kasama, daan-daan mga residente mula sa Special Geographic Area Cotabato City at iba pang panig ng BARM ang nakabiyaya ng libreng driver's license mula sa tanggapan ni Member Parliament Butch Malang. Sinabi sa DXMY ni Office of the MP Butch Malang Supervising Political Affairs Officer Nurhanuka na ito ang isang programa para makatulong umano sa mga nagmamanehong walang lisensya at hirap makakuha ayon pa sa opisyal.
Hindi lang po ito pang SGA kung saan in particular na places kung saan NPC Sir Butch Mala. As long as nandito po kami sa position, kasalukuyan, lahat po ng maitutulong namin sa mga nahihirapan mag-avail ng lisensya na marunong naman mag-drive, araw-araw nilang ginagamit sa pamumuhay nila, yung mga habal-habal driver natin, yung mga transportation driver natin, galing ng parang, galing ng SGA. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Dumalo rin mga kasama sa nasabing turnover ceremony si Bangsamoro Land Transportation Office Director Engineer Rasul Gaya kung saan ipinaalala ng opisyal sa mga nakakuha ng lisensya na isa lamang pribilehiyo ang pagkakaroon nito at maaaring ma-revoke kung may mga violation na maggawa. Actually, ang pagkakaroon po natin ng driver's license, isa po itong privilege lang. Pwede pong mawala sa atin to, ma-revoke or ma-suspend. Kaya dapat kaingatan po natin ito. Hindi po ito na rights ng bawat isa. Ayusin natin yung pagmamaneho para ma-maintain po natin yung privilege natin yung magkaroon ng driver's license. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa iba pa mga balita mga kasama, mahigit 1,000 benepisyaryo naman ng scholarship program ng TESDA mula Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur ang nagtapos kamakailan matapos makumpleto ang iba't ibang skills training na naglalayong palakasin ang kanilang kakayahan para sa trabaho at kabuhayan. Kabilang sa mga kursong natapos na mga graduates ang carpentry, masonry, plumbing, cookery, bread and pastry, production, organic agriculture production, beauty care, animal production, dressmaking at iba pang technical vocational programs. Tumanggap din ang bawat nagtapos ng sertipiko at cash allowance bilang dagdag suporta sa kanilang pagsisimula ng hanap buhay. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Mga kasama, sumunyo po ang kalipunan ng ating balitaan ngayong umagang ito ng Biyernes sa 12 sa buwan ng Hunyo 2026. Magandang morning muna sa ating mga viewers, si Asina BM, Abdawa Alpha, Montasir Giaman Aloy, si Dato Gindab, Hadja Maysara Ismail Pagabangan, Junrel Singkuya, si Jasmine Abdul, Merlin Francis Geronimo at si Ali Mosiba. Good morning. RMN News, Diretso Balitang Cotabato. Sa kalang po ng mga partners natin sa News Center, Radyoman Julie Mapalaw, sa technical naman, Radyoman Danilo Malaran, sa digital, Radyoman Ricardo Eric Madamba Jr. News, Diretso. Kami nyo nakasama ngayong umaga. Happy Independence Day ulit, Radyoman Ebs Abang. At maligayang kalayaan, Manager Sir Erwin. RMN News, Diretso Balitang Cotabato.